Mga kabayan, nasa Horizon 3 na ang sinusunod ng Armed Forces of the Philippines na programa para sa kanilang modernization. Ang Horizon 3 ay nagsimula sa taong 2023 at matatapos sa taong 2028. Mga ano-ano kayang mga military assets ang nakaplano na bibilhin ng Pilipinas sa Horizon 3 na programa para sa kanilang modernisasyon? Para may idea kayo, aalamin natin. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang Horizon 3 na programa ng Pilipinas para sa kanilang modernisasyon ay naka-focus sa external defense, territorial integrity, at archipelago protection. Noong early 2024, ang Horizon 3 ay binago mula sa internal security, at ginawa itong external territorial defense, dahil sa mga karahasan na nangyayari sa West Philippine Sea. Dahil sa pagbabago na ito na ang magiging priority na bibilhin ng mga military assets ng Pilipinas sa Horizon 3 na programa. Una ay ang multi-role fighter jets, kung saan umorder na ang Pilipinas ng karagdagang bagong 12 units ng bagong version ng FA-50. Ang bagong version ng FA-50 ay isa ng light multi-role fighter dahil sa mga bago niyang mga upgrades. Kung saan ang fighter jets na ito ay pwede nang gumamit ng mga iba't ibang uri ng mga long-range missiles, at may kakayahan na rin itong mag-refuel sa himpapawid para sa malalayong mission. Tapos ang Pilipinas ay napabalita na rin na nagkaroon na rin ng advanced talks with South Korea tungkol sa potential na pagbili ng KF-21 Boramae fighter jets. Kung saan ang fighter jets na ito ay magiging lubos na multi-role fighter sa taong 2027. Kaya kung matutuloy ang pagbili ng KF-21, malaking tulong din ito para depensahan ang teritoryo ng Pilipinas dahil sa advanced niyang kakayahan. Ang pangalawa sa listahan na bibilhin ay ang karagdagan na barko, tulad ng corvettes, frigates, at offshore patrol vessels. Sa kasalukuyan mayroon pang 5 BRP Raja Sulaiman class na offshore patrol vessels ang nasa under construction sa HD Hyundai Heavy Industries sa South Korea. Kung saan ang target na matatapos lahat ng ito ay sa taong 2028. Tapos na dagdagan ulit ng 2 pang frigates, dahil noong December 2025 nagkaroon na naman ng pirmahan ng kontrata sa bagong pinagawang frigates. Kung saan ang target ng delivery ay sa taong 2029. Kaya dami na rin ang barko ng Philippine Navy, dahil madagdagan pa ito pag dumating 3 Abukuma-class destroyer na galing Japan. Ang pangatlong bibilhin na military assets sa Horizon 3 ay ang karagdagang anti-ship missiles. Kung saan ang Philippine Army ay may plano ding bumili ng kanilang BrahMos missile system, at mas marami pa compare sa BrahMos ng Marines ng Pilipinas. Ayon sa isang report, ang planong pagbili ng Philippine Army ng BrahMos ay inilipat sa taong 2027. Ngunit patuloy pa rin ang pag-explore ng Pilipinas ng iba't ibang opsyon ng anti-ship missile system, tulad ng Korean ship killer missiles na inoffer ng South Korea. Pag naalis na ang export ban ng Japan sa mga lethal weapons, may chance din na ang Pilipinas mag-inquire din sa Japan dahil madali din silang kausap. Ang isa pang nakalista na bibilhin sa Horizon 3 ay ang Air Defense Missile System, kung saan ang Philippine Army ay may planong bumili ng short at medium-range air defense missile system. Tapos nagkaroon ng balita na ang Pilipinas ay nagkaroon ng informal talks with Japan sa pagbili ng Type 03 Chusam medium-range surface-to-air missile system. Ang air defense missile system na ito ay may kakayahan para dumpensa sa mga aerial threats, tulad ng aircraft, cruise missiles at iba pang mga threats mula sa himpapawid. Ang isa pang nakalista sa Horizon 3 ay ang submarino. Marami na rin bansa ang nag-offer ng kanilang mga submarino sa Pilipinas, ngunit ang nangunguna na bansa dito ay ang South Korea, kung saan ino-offer nila ang kanilang KSS-3PN na gawa ng Hanwha Ocean. Dahil noong November 2025, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakipagkita sa South Korean shipbuilder na Hanwha Ocean, para makipag-discuss sa kanilang proposal, kung saan kasama sa kanilang proposal ay ang pagtatayo ng submarine base, paglalagay ng local maintenance, repair, at overhaul center, at kasama din dito ang training ng mga Filipino sailors. Ang submarine program na ito ay mayroong projected budget na 80 billion hanggang 110 billion pesos. Kaya kung titingnan ang lahat ng bibilhin ng mga military assets na nasa Horizon 3,
Ang mga ito ay mayroong kakayahan na depensahan ang 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Dahil ang Horizon 3 ay nakafocus talaga sa external defense ng Pilipinas. Kasama din sa Horizon 3 ay ang pagpapalakas ng Pilipinas sa cybersecurity, dahil marami ng mga hacker ang umaatake ngayon sa internet. Kailangan din palakasin ito para mapangalagaan din ang mga confidential files ng Pilipinas laban sa mga hacker. Ang Horizon 3 ay matatapos sa taong 2028, ito na ang pinakahuling yugto ng modernization program ng Pilipinas. Dahil wala nang balita kung magkakaroon pa ng Horizon 4, kaya abangan na lang natin kung anong sunod na plano ng Pilipinas sa kanilang military modernization. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.